sa atin. Sapagkat sa panahon natin, hindi na nasusunod yung tinatawag na biblical principles of a new couple. No? Meron pong pamamaraan ng Panginoon kung ano po talaga ang dapat sa isang bagong pamilya, lalo na sa bagong mag-asawa. No? Meron pong rules ang Panginoon. Nakalungkot, sa panahon natin, hindi na po ito nasunod. Kaya maraming pamilya ang naging wasak na pamilya sa panahon natin. Dahil hindi na nasunod ang salita ng Panginoon. Whenever na ang salita ng Diyos ay hindi nasusunod, nasisira po talaga ang isang institusyon or pamilya man. No? Dahil nga, tingnan mo sila, nag-seminar sila sa munisipyo for how many weeks? Mga almost 1 month, right? Na nag-seminar mo, or 2 weeks. Nag-seminar kung paano daw magsimula ng bagong pamilya. At meron pang exam. Buti hindi ito na 0 eh. Kung na 0, wala, hindi matutuloy ang kasalan. May exam sila. May mga tanong na kailangan mong sagutin. At doon sa seminar na yun, lalo na sa DSWD, nakalagay roon na equal na ang babae at lalaki, wala nang head. So, kaya nga, napakahalaga na makinig tayo, lalo na ang bagong kasal, kung ano ba talaga ang prinsipyo ng Panginoon tungkol sa bagong mag-asawa, no? Sa bagong mag-asawa. So, titignan natin ang 3 lang, huwag kayong mag-alala, 3 puntos lang ito na tinatawag nating biblical principles with regard to the new couple. Number 1 may soon, regarding to the husband. Unahin natin ang asawang lalaki. Yung lalaki, ang husband. Ano pa talaga ang biblical role ng lalaki? Sabi rito sa binasa kanina sa Ephesians chapter 5 verse number 25. Sabi rito, husbands, mga asawang lalaki, mga bana, sa Bisaya, mga bana, love your wives. So mga kapatid, ang inutusan ng Panginoon na mahalin, no, ang asawa, ang lalaki, no? So far wala pang nabasa na sinabi, wife, love your husband. Ewan ko, if my memory serves me well, wala pa ko nakabasa sa Biblia nga ningon, wife, love your husband. So far. Pero meron kang mababasa, husband, love your wife. So ang utos na mahalin ang sino man sa dalawa, ang mayroong responsibilidad na magmahal, walang iba kundi ang asawang lalaki. No? Sinasabi kong asawang lalaki kasi po dito sa Bisaya po, Ate Jenny, ang asawa, babae yan. Kaya dinudugtungan kong asawang lalaki. Dahil sa mga Bisaya, hindi naiintindihan, pag sinabi mong asawa rito, babae yan, hindi yan pa lalaki. O, kaya dinudugtungan kong asawang lalaki. Bana, no? Bana, husband. So, kailangan pala ni Diyos Haron na mahalin niya si Camille. Mahalin niya si Camille. Sabi ng Panginoon dito, ilang beses inulit ng Panginoon na ang bana, no? Kailangan niyang mahalin, okay? Ang asawa, 2 beses niya talaga binanggit. Sabi niya sa verse 25, husband, love your wives.
sa verse 33, nevertheless, let everyone in particular, so love his wife. So dalawang beses inulit sa isang chapter na Panginoon na kailangan talaga mahalin ng bana ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, kanyang asawa. Sapagkat sabi niya sa verse number 28, so ought men to love their wives. So ito ang pangatlong beses na sinabi niyang kailangan talagang mahalin ng lalaki ang kanyang asawa. Ang asawa niya ng babae as their own bodies, katulad ng kanyang sariling katawan. Di ba mahal natin ang katawan natin? Iniingatan natin ito. Ganoon din ang husband. Mahalin niya ang kanyang asawa na para bang sarili niyang katawan. Okay? He that loveth his wife loveth himself. Kaya kapag mahal ng asawang lalaki ang kanyang asawang babae, mahal niya ang kanyang sarili. So ibig sabihin, ikaw nga ba na, kung dili-dili mo gigugma imong asawa, wala mo higugma ang imong kaugalingon. Kay ang mag-asawa, sabi ng Biblia, kayo ay iisa na. Ito sabi sa verse number 31. Sabi rito sa 31, for this cause shall a man leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and they two, silang dalawa, shall be one flesh. Iisa ng katawan. Kaya nga, kung hindi mo mamahalin ng iyong asawa, para mo na hindi minahal ang iyong sarili. Dahil kayo ay isa na. Yun ang talagang essence or meaning ng marriage. Union. Pag-iisa. Kayo ay ginawang iisa na. Pinag-isa. Sabi doon sa Matthew, ang pinag-isa ng Diyos, walang dapat taong mapaghiwalay. Walang sino man dapat maghiwalay sa pinag-isa ng Panginoon. So ang kasal, ang marriage, mga kapatid, sila po ay ganap na iisa. Pinag-isang dibdib, no? Kaya nga, kailangan ng lalaki mahalin ang babae. Kailan ito? Dito tayo. Paano maipakita ng isang tao na mahal niya ang kanyang asawa? Lalo na ang bana, ang husband. Paano niya maipakita? Kasi sabi ng Panginoon, mahalin mo yung asawa. Okay? So paano maipakita ng asawang lalaki na mahal niya kanyang asawang babae? No? Kanyang wife. Well, sa Biblia tayo, dahil biblical principles, no? Ang tinitignan natin, hindi yung sarili nating opinion. So tingnan, basahin natin mga kapatid. Sabi rito, sa verse 25, Husbands, love your wives even as Christ also loved the church. So ito pala ang pagmamahal ng lalaki sa babae na magiging asawa niya. Katulad pala ito ng pagmamahal ng Panginoon sa church, sa atin, bilang mga mananampalataya ng Panginoon. So ano bang ginawa ng Panginoon? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ano ang kanyang ginawa? Okay, sabi rito, sa verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and give himself for it. So, mahal daw ng Panginoon ang church, kaya binigay niya ang kanyang sarili sa church. So, si kay Just Harold, paano niya maipakita ang pagmamahal niya kay kami sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang sarili kay Camille? Ibig sabihin, mga kapatid, ba? Ano bang ibig sabihin ng binigay ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin? Hinayaan niya siya'y mapako sa cross. Hinayaan niya siya'y mapako sa cross ng Kalbaryo, mamatay doon, mailibing at muling mabuhay para sa ating kasalanan, upang tayo naman ang palataya sa Kanya ay huwag mapahamak, huwag mapunta ng impyerno. So ang ibig sabihin pala ng pagmamahal, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa
protection, salvation, kaligtasan, na si Josh Harold, ibibigay niya kanyang sarili, magsasakripisyo siya sa kanyang sarili, para wag mapahamak si Camille. It's all about protection. Kaya nga hindi nagkamali ang Diyos na ang lalaki ang binigyan ng mas malakas na kamao. Hindi para bugbugin ang asawa, kundi para proteksyonan siya. Naku natin, kaya lang nabaliktad na. Nung 10 taon na nagsama, imbis na bububugin niya yung nananakit sa asawa niya, ang asawa niya binubugbog. At kay Pastor Junibin ko narinig yung nung magkasintahan pa lang, sweet na sweet, nadapa lang yung babae. Mag-ingat ka naman, mahal. O, kinuha pa, kinayo. Pero nung 10 taon na, nung nadapa ang asawa, sinabihan pa, yan! Kasi, tanghag kung sa Bisaya. Wala na. No? Papaya kasi, ayan. So, nagbago na, dapat hindi nagbabago. Amen? Dapat walang pagbabago. Dahil yan ay responsibilidad mo bilang asawa na lalaki. Dapat nandun yung protection. So, ang pagmamahal pala may papakita sa pamagitan ng proteksyon. Pag-iingat. Naiingatan mo ang iyong asawa. Proteksyonan mo siya sa anumang mga bagay na sumisira sa kanya. Katulad ng chismis. Dapat pag marinig mo ang asawa mo chismis, huwag naman kayong ganon. Mahal ko ang asawa ko. Hindi yung ikaw patuloy ang nagchichismis sa asawa mo. May mga ganyan. Sinisiraan niyo ang asawa. Asawa ko, ay ganyan-ganyan. No? Minsan hindi maiwasan yon. Pero dapat iwasan. Dahil ikaw dapat ang protector ng iyong asawa. Dahil kailangan mo siyang mahalin. Paano ba? Ano ba ang pwedeng maipakita ng isang bana o asawa na lalaki sa kanyang asawa na mahal nga niya? Tinupad niya ang sabi ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, na kailangan niyang mahalin. Si Josh Harold, kailangan niyang mahalin si Camille. Paano niya maipakita? By means of protection. Isa-sacrifice niya kanyang sarili para mapangalagaan ang kanyang asawa. Pangalawa, Mason, provision. Provision. Because loving is giving. Tithes ba? Huwag muna tayo dun sa tithes. Dito muna tayo sa kasalan. Amen? Hindi pwedeng sabihin mo mahal mo at hindi ka nagbibigay. Mayroong kasabihan na you can give without loving. Pwede kang magbigay na hindi mo naman mahal. Okay? Pwede yun. Pwede gawin ng tao yan na magbibigay siya kahit hindi niya mahal. Pero ito ang hindi pwede. Hindi pwedeng nagmamahal ka na hindi ka nagbibigay. You can give without loving, but you cannot loving without giving. Nakuha ang ison? Hindi ka pwedeng sabihin mo mahal mo siya tapos hindi ka magbigay. Tingnan mo ang Panginoon Diyos. Sa John 3:16, sabi niya, for God so loved the world. Anong kasunod? That He gave. Ang kasunod ng loving, may son, ng love, is giving. So, ibig sabihin si Josh Harold, kung talagang mahal niya si Camille, ibibigay niya yung pangangailangan niya. Pangangailangan ni Camille. Eh na minsan, asawa ko sabi niya, laki na tayo utang sa sa Natasha, hindi nga, minsan hindi na lang ako maka-imik dahil, responsibilidad ko yun. Kailangan ibigay ko yung kailangan niya. Lalo na, sa pamilya naman. Nakuha natin, Ma'am De? Yan ang gawain ng lalaki. Na ngayon, sa panahon ngayon, nawawala na. Nawawala na. Ang babae na nagbibigay ng pangangailangan sa lalaki.
ang babae na provider, ibis ng lalaki. Pero sa Biblia, ang lalaki po talaga ang provider. Kaya nga may sinabi dito sa 1 Timothy. Nandyan pa ba tayo? O kaya nga nasisira ang prinsipyo ng Panginoon, kaya nasisira din ang takbo ng pamilya. Dahil hindi na nasunod ang kalooban ng Panginoon. Pero ang kalooban ng Diyos, na ang lalaki ang siyang mag-provide ng pangailangan ng babae. Tignan natin mga kapatid. 1 Timothy chapter 5 verse number 8. Sabi rito, but if any provide not for his own, kung mayroon man hindi magpro-provide sa kanyang sarili, of course, pamilya, and especially for those of his own house, lalo na sa kanyang sariling pamamahay, he hath denied the faith. Ibig sabihin, dinideny niya ang pananampalataya. Ibig sabihin, hindi niya pinaniwalaan ang pananampalataya. And is worse than infidel. At masahol pa siya sa mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin pala, ang isang lalaki na hindi niya pinoprovide ang pangailangan ng kanyang pamilya, lalo ng kanyang asawa at bahay, masahol pa siya sa unbeliever. Ibig sabihin, mas grabe pa siya sa unbeliever, no? Dahil ibig sabihin, hindi siya naniwala sa Panginoon. Dahil kung ikaw ay believer, kung ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon, susundin mo kung ano man ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos para sa lalaki, siya ang kailangan maghanap buhay para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Di ba yun naman ang ng Panginoon doon pa lang kay Adan? Tignan mo sa Genesis, doon pa lang nagsimula yan kay Adan. Salamat na lang kung ang misis mo ay mayroong income. Pero hindi niya responsibilidad, mga kapatid, na siya talaga ang kailangan mag-provide sa pamilya. Salamat na lang kung ang misis ay nakakatulong. Pero sa Bible, hindi niya obligasyon yan. Obligasyon yan ng lalaki. Ang babae itulong lang. Ginawa ang babae, kulang lang tayo sa oras eh. Luto na kasi ang lechon. Sana hindi pa naluto para we have enough time, Kasi kung titignan talaga natin sa Bible, responsibilidad talaga ng lalaki yan. Maliban na lang kung katulad ni Brother Abed, na mild stroke siya, hindi naman siya makapagtrabaho, automatic common sense, siyempre ang asawa, kasi nga ang asawa, help me, katulong, hindi naman maid, katulong lang. Nakuha natin, magkakatuwang ba sa buhay? Hindi na kaya ni mister, ikaw na. Pero kung kaya pa ni mister, siya. At kung meron ka man, kahit kaya ni mister, meron kang sariling income din, makakatulong ka, praise God, pero hindi mo yan talaga obligasyon. Nakuha natin, mga friend? Sana wag natin ma-misinterpret. Amen? Sabi rito, tingnan mo, sa Genesis chapter 3, anong sinabi ng Panginoon kay Adan? Adan, ikaw ang manganganak at mag-aalaga ng mga bata. Ganun ba? No. Sa babae yun. Sa lalaki, sabi niya, kay Adan, verse 17, nanto ay Adam, he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake. So sinumpa niyang lupa para kay Adan. Nang sa gayon, sabi rito, in sorrow shall thou eat of it all the days of thy life. Kakain siya ng pagkain mula sa lupa na nandun ang sorrow. Ibig sabihin, kailangan niyang magsumikap muna bago siya makakain. Kaya nga, in verse number 18, sabi rito, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat herb of the field. So kailangan niyang magpawis, magbanat ng buto. Sapagkat ang sabi sa verse 19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread. Sa pamagitan ng pagpawis ng iyong mukha, diyan ka makakain ng pagkain. Sino ang sinabihan? Si Adan. Kaya nga sabi, kapag ikaw na lalaki, hindi mo pinoprovide ang pangailangan ng
pamilya, masahol ka pa sa hindi mananampalataya. Dahil kung tunay ka naman gampanan mo ang iyong responsibilidad. Kaya mga kapatid, sa lalaki, husband, mahalin niya kanya sa anong paraan? Sa pamagitan ng sakripisyo ng kanyang sarili para maproteksyonan ang kanyang asawa o kanyang pamilya, at sa pamagitan ng pag-provide ng pangailangan ng pamilya. Kaya kayong mga hindi pa ikinasal, saan yun? Nandito, ayun, no? Yun, si Angela, si Jeremy, Shena, pila si Binili? Joan, Salvina. Huwag kayong mag-asawa ng tamad. Kahit mahal niya kayo, hindi niya magagawa yung pagmamahal. Kaya mayroong mga sinasabi ng matanda, makakain yung pagmamahal? Makakain yan kung tunay na nagmamahal, dahil gagawin niya lahat para magiging maayos sa kanyang pamilya. Kaya huwag niyong kalimutan, huwag mo yan kalimutan sa sarili. Amen? Mahalin mo ang iyong asawa. Ngayon, tapos na tayo sa bana, doon tayo sa asawa. Ano naman ang responsibilidad ng asawa? Kasi nga, hindi na ito nalaman ngayon ng mga tao dahil sa kanila, equal rights na. Equal na. No. There is no such thing as equal in the Bible. Mayroong head, and the head of the family is the husband. Katulad sa church, ang head ng church ay ang Panginoong Jesucristo. Alangan naman, pumantay tayo sa Panginoong Jesucristo, hindi pwede yun. Ganon din sa pamahay, sa tahanan. Ang lalaki ang head. Kaya nga, dapat kayong mga babae, pumili kayo na magiging head, na mapangasawa nyo, na talagang mayroong disposisyon sa buhay. Amen? Kaya niyang pangalagaan ang kanyang pamilya. Kaya niyang buhayin ang kanyang hindi yung palamunin. Nakuha natin, mga kapatid. Andiyan pa ba tayo? Okay, salamat, nandiyan pa tayo. Pagka umalis kayo, hindi maubos ang lechon. Dahil ako, hindi naman kumakain yan. Sana, dati. Ay ngayon, hindi na. So, kung aalis kayo, wala na. Walang kakain. Kaya pa ba? Kaya pa. Doon tayo sa babae. Ano namang utos ng Panginoon sa babae? Alam nga naman, lalaki lang. Pero din sa babae, dahil pantay-pantay nga sa utos. Pero kung anong utos, hindi magkapariho. Ito sabi sa Ephesians, tignan natin. Ephesians chapter 5, verse number 33. Sabi rito, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself. And the wife, take note, sabi rito, and the wife see that she reverence her husband. Ano ang kailangan gawin ng asawa? Katulad ni Camille, i-reverence niya ang kanyang asawa nila, ang bana. Anong ibig sabihin ng reverence? Sa Bisaya, pahuron. Mutahod si Camille sa bana. Sa Tagalog, ano yan? Gagalangin ng babae ang kanyang husband, ang kanyang asawa. Alam niyo kung bakit maraming mga tahanan ngayon, maraming pamilya, maraming mag-asawa, hiba, sira, wasak. Alam niyo bakit? Dahil madalas nag-aaway. Tignan mo mga artista, nagpapakasal, isang buwan pa lang, wala na. Ingon pa sa Bisaya, Ate Jeanette, bungkag na pinig na. Ewan ko kung naintindihan yung mga Tagalog, bungkag na pinig. Yung B pagka pinato mo, yung B, di ba ganyan yan? Ayan, bungkag na pinig. Ibig sabihin, kanya-kanya na. Ang asawa nandun na sa hindi sumakabilang buhay, kundi sumakabilang bahay. No? Ang lalaki, ang husband, sumakabilang bahay na. Ang asawa, wala na rin. Mga anak, ayun. Nag-rugby na. Sira na, wasak ang pamilya. Bakit?
laging nag-aaway. Ba't laging nag-aaway? Una, ang lalaki, wala namang pagmamahal sa pamilya, sa asawa. Hindi pinoprovide yung pangailangan. Yun ang mga asawa din, wala namang respeto sa bana. Walang paggalang. Maraming mga asawa ngayon na wala ng galang sa bana. Sabi ng Biblia, yan ang responsibilidad ng babae. Gagalangin niya ang kanyang husband. Ang kanyang asawang lalaki, dapat mayroon kang paggalang. Hindi yung para lang dahil asawa mo siya, parang inaano mo lang siya. Sa Biblia nga, si Sarah, ano ang tawag niya kay Abraham? Lord. Lord ang tawag niya, Master. Yan ang tawag niya kay Abraham. Tingnan niyo, baka sabihin niyo, hindi totoo. Tingnan niyo po. Dito sa 1 Peter. Kaya walang away. Dahil may respeto ang asawa sa bana. Ang bana na may pagmamahal sa asawa. Tahimik ang buhay. Payapa at masagana, masaya, mga kapatid. Dahil nasunod nila ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat lagi natin tandaan, pag ang kalooban ng Diyos hindi nasusunod, doon nagkakaroon ng hindi maganda. Tingnan nyo sa 1 Peter, okay? Sana makita ko, no? Asan na ba yun? Chapter 3? 1 Peter chapter 3, verse 6, sana. Tingnan nyo po. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him what? Lord. Lord. Napakasarap siguro, Brother Lulong, no? Pag tinatawag ka ni Sister Dada niya, Lord, Lulong. Kaya, Lord, kaya na. Walang kagalang-galang. Ba't may galang ka sa kanya? Yan ang sabi ng Biblia. Nandun yung paggalang. Reverend, si Camille, dapat gagalangin niya si Jezarol. Lalo na't magpapastor. Anong mangyayari kung siya mismo walang galang sa kanyang asawa? Anong mangyayari sa mga members? Di walang galang din yung membro sa pastor. Kasi nakikita nila, pero inaano lang ng asawa. Dapat mayroong paggalang. At ito, katulad ng pagmamahal, hindi ibig sabihin ay mahal. Paano mo maipakita ang pagmamahal? Ganon din, paano maipakita ang paggalang ng isang asawa? Enough na ba ang tawagin niyang Lord? Enough na ba yun? Hindi pa. Kahit anong pagtawag, sweet, mahal, 55, o ano, hot cake, or kahit anong tawag mo, pero wala ka dito, mga kapatid, hindi matawag na ikaw ay gumagalang sa iyong asawa. So paano maipakita ng asawang babae ang paggalang sa kanyang asawang lalaki? Tingnan natin ang Bible, huwag yung sarili nating opinion. Tingnan natin sa Ephesians chapter 5. Huwag natin madaliin. Amen? Ang tagal naman ng sermon ni Pastor. Minsan lang naman ikasal si Camille at si Jezarol. Sulitin na natin. Amen? Sabi dito sa Ephesians chapter 5, paano maipakita ng asawa na gumagalang sa kanyang asawa na lalaki? Sabi rito may update sa chapter 5, verse number 22. Wives, mga asawa, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Mga asawa, magpasubmitar kayo. Ibig sabihin, magpasakop kayo sa sarili ninyong asawa, lalaki. Gagawin Diyos para sa Panginoon. So para sa Panginoon, gawin mo, magpasubmit ka sa bana. Nakuha natin mga. So ganun pala na ipapakita ng babae na siya ay may paggalang sa lalaki, magpasubmit siya. Ibig sabihin magpasakop. Kasi nga, ang lalaki siya ang head. Ibig sabihin siya ang magpatatakbo ng kanyang pamilya. Kung baga sasakyan, siya ang driver.
Of course, nandyan ang Panginoon para mag-guide sa kanya. Amen? Sa lalaki. But actually, so physically, okay, ang lalaki ang magdadrive, siya ang mag-rule sa pamilya. Ang babae magpasubmit, meaning magpasakop, susunod. Kahit ibig sabihin, dadalangin niya kung anumang desisyon ni Judge Harold. But of course, katulad ng opisina, meron kayong tinatawag na committee hearing. O ito, love, mahal, meron tayong plano. Ano natin to? O sige, ayan. Siya ang head, ang lalaki. Siya ang magpaplano, pwede mag-suggest ang babae. Pero, generally speaking, ang babae magpasubmit sa lalaki. Lalo na't magpapastor. Dahil ang dealing ng Panginoon nasa lalaki. Dahil siya ang head. Nakuha natin mga kapatid? Asaan sa Biblia na head siya pastor? Kaya kailangan magpasubmit ang babae. Tignan niyo sa verse number 23. Kasunod lang. Ito sa verse 23. For the husband is the head of the wife. See that? Pero ano sabi ng DSWD? Wala na daw. Wala na head. Equal na ang babae at lalaki. Mali yun. Sa Biblia, may mataas. May head. May masunod. Sapagkat napakahirap naman na gumawa kung dalawa ang head. Ang mga anak, sino susundin? Si Papa, si Mama. Dapat isa lang ang head. Sunod lahat. Down to the lower rank. Mula sa ama, sa papa, sa asawa, sa mga anak. Sunod ang asawa sa bana. Sunod ang bana sa Diyos. Andito ang Diyos. Andito ang husband. Andito ang wife. Andito ang mga anak. Pag yung isa hindi sumunod yan, hindi na sumunod sa Panginoon yan. Nakuha natin mga kapatid. Pero anong tinuturo ng gobyerno? Mali. Sapagkat ang mga kongresman na ibinuto nyo, walang Diyos. Hindi alam ang Bible. Kaya anong ginawa ng mga batas? Equal rights, wala nang head sa pamilya. O di, tignan mo, magulo ang pamilya. Dahil walang tamang regulations kung anong dapat gawin. Okay, hindi alam ang gagawin. Magulo. O, ano pa? Hindi kailangan paluin at disiplinahin ang anak. O, di ba bawal paluin ngayon ng mga anak? O, tignan mo, di matitigas ang ulo. Doon kami, takot sa teacher. Ngayon, ang teacher na takot sa estudyante. Bakit? Dahil yan sa maling batas na ginawa ng gobyerno. Kaya ang gobyerno, unti-unti, mga kapatid, unti-unti, sinusuway niya ang kalooban ng Diyos. O, tignan mo, lalaki sa lalaki, ikakasal na. Sa Biblia, hindi po. Hindi pwedeng ikasal ang lalaki sa lalaki. Babae sa babae, hindi pwede yan. Lalaki at babae ang sinabi ng Bible. Nakuha natin mga kapatid? Eh bakit nangyari yun? Yun nga, ang gobyerno nga ng mundo ay taliwas, mga kapatid, sa Biblia. Kaya dito, sana, kay Judge Harold at kay kami, mangyari nawa ang kalooban ng Diyos. Amen? Na ang asawa, gagalangin niya ang kanyang husband, asawang lalaki, sa paraan, sa pamagitan ng pag-submit ng kanyang sarili, pasakop niya ang kanyang sarili, at pagsunod, obey. Dahil ito mga pit, hindi mo naman masabing nagpasubmit ka or nagpasakop ka kung hindi ka sumunod. Nakuha natin? Hindi pwede yun. Hindi pwede paghiwalayin yung submission and obedience. Hindi pwede sinasabi mo ikaw ay nagpasubmit pero hindi ka naman sumunod. Dapat susunod si kami kay Judge Harold. Lalo na kung alam niyang tama. Maliban lang kung ang pagdumala ni Judge Harold wala na sa kabuton sa Ginoo. Sama nang, day, manugal na ka. Kamil, panugal dito.
O mag-inom ka, maglasing ka, mag-prostitute ka, dapat huwag namang sumunod si Camille niya. Alam mo naman hindi mabuti yan, amen? Pero kung sasabihin ni Diyos, punta tayo sa ministry, mangaral tayo ng salita ng Diyos, yun, sunod, amen? Ganon mga kapatid. So nandun yung pagsunod. Doon na tayo sa pangatlo dahil masama na ang tingin nyo. Sa huli, dito na tayo sa huli. Una, sa lalaki, mahalin niya ang kanyang asawang babae. Pangalawa, sa babae, kailangan galangin niya ang kanyang bana, ang asawa lalaki. Dito tayo sa pangatlo, sa kanilang dalawa. Ngayon na, couple na sila. Iisa na. No? Anong gagawin? Ito mga kapatid, pangatlo, silang dalawa, dapat matutunan nilang magpasakop sa Panginoon pareho. Magpasubmit sa Panginoon. Kaya tingnan nyo ang Ephesians. Tingnan nyo ang Ephesians. Bago niya iisa-isahin, bago niya inisa-isa ang asawa na babae at asawa na lalaki. Sabi ng Panginoon dito sa verse 21. Ephesians chapter 5 verse 21. Submitting yourselves. Look at this. Submitting yourselves one to another in the fear of God. Dapat pala sila isa't isa magpasubmit sila sa isa't isa sa pagkaroon ng takot sa Diyos. Dapat magkaroon sila ng takot sa Panginoon. Kaya kailangan nilang sumunod sa Panginoon. Kailangan nilang magpasakop sa Panginoon. Si Josh Harold at si Camille. Dapat kayong dalawa pareho magpasakop siya. Ito mapit. Kung silang dalawa hindi pareho magpapasakop sa Panginoon, hindi nila masusunod yung sinabi ng Panginoon. Na ikaw lalaki, mahalin mo ang babae. Ikaw babae, galangin mo ang lalaki. Hindi masusunod yan. Kung silang dalawa ay hindi nagpasakop sa Panginoon pareho. Alright, for example, halimbawa, si Jezarol, sumunod, nagpasakop sa Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon, pero si Camille hindi. Inibig ni Jezarol si Camille, pinakita niya ang pagmamahal, pero si Camille, ayaw gumalang ka Jezarol. O di, giba pa rin, sira pa rin ang pamilya. O kung si Jezarol naman, ang siyang hindi nagpasakop sa Panginoon, hindi niya minahal si Camille, bagaman gumalang kay Jezarol, pero si Jezarol ayaw niyang mahalin si Camille, meron siyang mahal na iba. Ano mangyari? Kaya nga kailangan silang dalawa magpasakop sa Panginoon. Amen? Dahil ito, dalawa kayo, meron pang pangatlo. May invincible na pangatlo sa kanila. Alam niyo kung sino? Sino yung third party? Ang devil. The devil. Or Satan. Pag sila hindi nagpasubmit sa Panginoon, hindi nila magagapi. Hindi nila matatalo ang tukso ng demonyo. Tingnan sa James. Tingnan sa James. Paano matalo ang demonyo? You must to submit first to the Lord. You can't do it, my soul, without submitting first to the Lord. Ito, tingnan mo sa 1 Peter o James chapter 4. Tandaan ninyo, Jezarol at Camille, nandyan si Satanas para wasakin ang iyong pamilya. Binubuo nyo ngayon ang iyong pamilya. Ngayon, ito yung pinaka-foundation ng kanilang pamilya. Nagsimula sila rito. Ang Panginoon nais niya na sila ay magtagumpay. Si Jezarol at si Camille. Pero merong isang nila lang na ayaw. Merong isang nila lang na hindi niya nais na sila ay magtagumpay. Alam niyo kung sino? Hindi tao, kundi ang demonyo. Problema, ang demonyo gumagamit ng tao. Kasi ang demonyo ay magkakayanan mag-possess ng tao. Meron nga siyang kakayanan mag-possess ng hayop, tao pa.
Pero, ang hindi kaya iposes ng demonyo, ang ligtas. Sapagkat ang ligtas ay mayroon ng poses na siya ng Espiritu ng Diyos, banal na Espiritu. Kaya ang mapuposes niya yung mga unbelievers. Siyempre, kung iposes niya si iba na alawi, tapos lalapit kay Diyos Harold, kaya-kayang i-resist ni Diyos Harold ang init ng gabi. Kung palapit na si iba na alawi, yun ang third party na kailangan magapi, madaig, upang sa gayon ang kanilang pag-isang bibig, ang kanilang pag-aasawa ay maging matagumpay. Na hanggang sa huli, tatanda sila na sila pa rin. Amen? Sila pa rin. Kailangan nilang marisis, madaig ang tukso ng demonyo. At mangyari lamang mga kapatid na madadaig ang tukso ng demonyo kapag ka ikaw ay nagpasubmit sa Panginoon. Eto, tingnan mo sa James chapter 4 verse number 7. Eto, James chapter 4 verse 7, sabi rito, submit yourselves therefore to God. Kaya kailangan mo talagang i-submit ang iyong sarili sa Panginoon. Resist the devil and he will flee from you. So i-submit daw yung sarili sa Panginoon at lalabanan mo ang demonyo at siya'y aalis. Alis siya. Mukalagyo siya. No? Siya ay lalayo. Mga kapatid. Lalayo ang tukso. Mahihiya ang tukso. Pagka ikaw ay nagpasubmit sa Panginoon. Ganon din si kami. Lalo na ngayon, nandiyan ang social media. Maraming magte-text sa iyo, message, hi, hello, kumain ka na? Ha? Concern. Pagka hindi ka dito, kala mo, concern talaga. Yung pala, gusto nang sirain ang pamilya. Pusis na pala ng demonyo yun para masira pamilya mo. Paano mo mapagtagumpayan? Submit to the Lord. Amen? Kaya, prayer ko na sana magtagumpay si Desaro at si Camille. Sana, hindi lang ngayon. Sana, pagkaluban sila ng maraming anak. Dahil si Camille, isa lang. Sana mabawi naman dito, gadyon, marami. Dadamit sana sila. Pagpalain ng Diyos. Go to the world and multiply. Or ba na yung verse sa mga malahubo, go to the world and multiply. Basta-basta ko sabi, ang gingawa sa Bible, go ye and multiply. Hindi to go to the world. Kaya go to the world, preach the gospel yun. Go to the world and preach the gospel. Walang go to the world and multiply. Yan marinig ko sa mga nasibiro. Go to the world and multiply. Wala namang ganon. Ang sabi ng Panginoon kay Adan, go ye and multiply. Oh. Hindi sinabing go to the world. Ang go to the world, nasa Mark yan. Go ye therefore, go to the world and preach the gospel. Ana. So yan. So, submission sa Diyos. Ayun dalawa. No? Pagka ginawa nyo, magtatagumpay kayo. Kaya mga kapatid, nais ba ninyo magtagumpay si Diyos sa kami? I-pray natin na sana magawa nila na magpasubmit sa Panginoon. Kaya lahat ay tumayo at ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa inyong pong mga salita. Nawawa po itong mawala sa puso at isipan ni Jas Harold. Naway magpatuloy po, Panginoong Diyos. At naway magtagumpay sila sa tulong niyo po, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po sila ng
maraming mga anak na magiging mabait na mga anak, may takot sa Diyos. At tulungan niyo rin po, lalo na si Jess Harold, para ma-provide ang pangailangan ng kanyang pamilya. Sa lahat ng mga narito, naway kami po ay mag-pray na ang new couple na ito ay magtagumpay sa larangan ng pag-aasawa. At lalo na kayo, Panginoon, pagpalain niyo po silang dalawa. Hiling namin lahat ng ito sa inyo po lamang sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Makaupo na po tayo.